Ngayon, pag-uusapan natin ang panghalip na pamatlig. Narito, nariyan, at naroon. Ginagamit ang panghalip na pamatlig upang tukuyin ang kinalalagyan ng tao, bagay o hayop. Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong pamatlig. Narito, malapit sa nagsasalita. Nariyan, malapit sa kausap. At naroon, malayo sa nagsasalita at kausap. Ang unang pamatlig na ating pag-uusapan ay ang narito. Ito ay ginagamit kapag ang isang bagay ay malapit lamang sa nagsasalita. Halimbawa, narito ang aklat na hinahanap mo. Nakikita ninyo na ang aklat ay malapit lamang sa nagsasalita at ang aklat ay malayo sa kinakausap. Isa pang halimbawa, narito ang susi sa ibabaw ng mesa. Napapansin ninyo ang kinalalagyan ng susi? Oo, malapit lang ito sa nagsasalita at malayo sa taong kinakausap, kaya ang ginagamit niya ay narito. Isa pang halimbawa, narito si tatay, kararating lang galing trabaho. Nakikita ninyo sa larawan na ang tatay ay malapit lamang sa nagsasalita, kaya ang ginagamit niya na pamatlig ay narito. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isa pang pamatlig, nariyan. Ang nariyan ay ginagamit kapag ang kinalalagyan ng isang bagay ay malapit lamang sa kausap. Halimbawa, nariyan ang lapis mo sa tabi mo. Nakikita ninyo na ang lapis ay malapit sa kinakausap at malayo ito sa taong nagsasalita. Isa pang halimbawa, nariyan si mama sa kusina, kausapin mo. Nakikita ninyo ang kinalalagyan ng nanay? Siya ay malapit sa taong kinakausap, kaya ang ginagamit, nariyan. Kasi ang nanay ay malayo sa taong nagsasalita at malapit sa taong kinakausap. Isa pang halimbawa, nariyan ang candy sa lamesa. Kunin mo na. So, ang kinalalagyan ng candy ay malapit lamang sa kinakausap at malayo ito sa taong nagsasalita. Kaya ang gagamitin natin dito ay nariyan. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang pangatlong pamatlig, ang naroon. Ang naroon ay ginagamit kapag ang kinalalagyan ng isang tao, bagay o hayop ay malayo sa nagsasalita at kausap. Halimbawa, naroon ang bola sa likod ng pinto. Makikita ninyo na ang bola ay malayo sa taong nagsasalita at sa taong kinakausap. Isa pang halimbawa, naroon ang aso sa labas ng bakuran. Makikita natin na ang aso ay malayo sa taong nagsasalita at malayo rin sa taong kinakausap. Kaya ang dapat gamitin dito ay pamatlig na naroon. Isa pang halimbawa, naroon ang tindahan sa kanto. Nakikita naman natin na ang tindahan ay malayo sa taong nagsasalita at malayo rin sa kinakausap. Ngayon, subukan ninyong sagutin ang mga pagsasanay gamit ang mga pamatlig na narito, nariyan o naroon. Kay una, patlang ang bag ko sa tabi ng upuan. So, ang sagot natin dito
narito. Kasi nga, yung bag ay nasa tabi ng nagsasalita. Kalawang bilang, patlang si nanay sa labas ng bahay, kausapin mo. So, si nanay nasa labas ng bahay. Malayo ito sa nagsasalita at kinakausap. So, ang gagamitin ay naroon. Pangtatlo, patlang ang tindahan sa kanto kung saan tayo bumibili ng candy. So, yung tindahan, malayo, nasa kanto. So, ito ay malayo sa taong nagsasalita at kinakausap. So, ang gagamitin natin ay naroon. So, ikaapat na bilang, patlang ang bola sa ilalim ng mesa mo. So, yung bagay, yung bola ay nasa ilalim ng mesa ng taong kinakausap. So, ang gagamitin natin ay tama, nariyan. Kasi nga, yung bola ay nasa tabi lamang ng iyong or ng taong kinakausap. Okay, panglimang bilang, ang aklat sa aking kamay. So, anong sagot dito? Ang sagot ay narito. Narito ang aklat sa aking kamay. Kasi nga, yung aklat ay nasa malapit lang sa nagsasalita or nasa kanyang kamay mismo. Hawak niya mismo yung aklat. Pang-anim, patlang ang upuan mo sa tabi ni Ana. So, anong sagot niyo dito? Okay, nariyan. Bakit? Ang upuan ay malapit lang sa taong kinakausap. Pangpito, patlang ang tubig, inumin mo na. So, yung tubig, nasa kamay ng nagsasalita. Dala-dala niya yon. So, gagamitin natin ay narito. Narito ang tubig, inumin mo na. So, yung pangwalo, patlang ang punong mangga sa dulo ng kalsada. Salitang dulo ng kalsada. So, nagpapahiwatig ito ng malayo. Malayo ang kinalalagyan ng punong mangga. Malayo sa taong nagsasalita at sa taong na kinakausap. So, ang gagamitin ay naroon. Pangsyam, patlang ang tsinelas mo sa paanan mo. So, yung tsinelas nasa malapit lang sa taong kinakausap. Nasa paanan niya mismo. At saka yung tsinelas ay malayo sa taong nagsasalita. Kaya ang gagamitin natin ay nariyan. Okay, pang-sampo, ang mga papel na ipapasa ko sa guro. So, ano ang sagot ninyo dito? Okay, intindihin ninyo ng mabuti yung pangungusap. So, makikita natin na ang humahawak ng papel ay yung nagsasalita. So, anong gagamitin natin? Ito ay pamatlig na narito. Kasi nga, yung papel, hawak-hawak mismo ng nagsasalita. At dito nagtatapos ang ating talakayan at sana naintindihan ninyo mga bata. Kung hindi, message lang kay teacher.